So yun mga katropa meron ditong Honda Click, nilalagyan namin ng busina na PIA, tapos mini driving light, Honda Click na version 2 to orange na no? Version 3 na Honda Click. Tapos dito naman mga katropa, meron ditong dumayo sa atin na TMX 155, galing pa sila ng La Union. Yung problema daw ng motor ni boss, walang kuryente at 3 weeks nang hindi umaandar. Boss, ano yung problema ng motor niya? Walang kuryente ba? Dito sa may ignition. Walang kuryente sa ignition. Itong motor na to pinapagawa nyo na sa La Union? Kahapon sir. Kahapon, anong mga ginawa nila? Anong mga check nila dyan? CDI. CDI, Stator. stator. Nagpalit na or chinek lang? Chinik lang sir. Anong sabi ng gumawa? Hindi mahanap sir eh. Ay, hindi mahanap. Pero La Union sir, pa kayo? Saan sa La Union? sa Rio. Rosario. Doon ba yun sa mga grips Farm? Ay, sa bawang yun. Bawang na, malayo na Lang sa kayo doon. bungad. Bungad lang kayo. Wala pa silang pinalitan dyan. Mga sir, yung pinalitan ko. Yung Local na Stator tsaka CDI. local na stator, CDI. local na CDI. Pero dala mo yung original na stator, Nakasalpak sir. ay binalik yung original. Yung original na CDI, CDI. Binalik ko rin sir. binalik mo rin. Bale, andyan yung mga pinalitan, tinanggal. Sir, yung mga local. Inalis na lang nila. So yun mga katropa, nagpalit na pala sila ng stator na local pero hindi pa rin umandar. Ngayon nagpalit sila ng local na CDI, hindi pa rin nila mapaandar, hindi pa rin mapalabas yung kuryente. Kaya ang ginawa nila boss, from La Union, dinala nila sa Lingayen para ipacheck sa atin kung bakit walang kuryente yung motor nila boss. So ito na mga katropa, yung TMX 155 nila boss. At ito pala yung mga pinalitan nila. Nagpalit na sila ng stator, nagpalit ng ignition coil, nagpalit na sila ng spark plug cap, Quaco kung tawagin. Yan, spark plug cap, bago rin. Nagpalit sila ng charger, regulator. Tapos CDI, nagpalit na rin sila ng CDI. Itong nasa kahon. Karburador, yun, napunta pa sa karburador. Napagbintangan pa daw yung karburador, kaya hindi umaandar daw, baka karburador. Boss, ito, battery, nagpalit ka na? Iyon, pati battery nagpalit na, baka sakaling makuha pa sa battery. So ang daming pinalitan mga katropa, halos lahat nagpalit na sila, pero hindi pa rin nila mapalabas yung kanyang kuryente. So ang gagawin natin, ituturo ko sa inyo yung tamang proseso kapag ganito ang problema, kung ano yung ginagawa ko na proseso para malaman ko kung ano yung masira. Baka sakaling ganito rin yung problema ng motor nyo, at least hindi kayo matulad sa nangyari kay boss. Halos lahat na pinalitan na. So yun mga katropa, tapos na natin gawin yung motor ni boss. Karorotis na lang natin. Rodes. Iyon one kick, it's alive. Safety first 120, 160. Ups. Buhay na mga katropa yung motor ni boss Alright. Sariwang-sariwa yung motor ni boss. Ano, okay? Sariwang-sariwang ko. Sariwang-sariwa, hindi naman palyado. Magsabi ka na totoo. Hindi man pinito. Okay. Mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede nyo akong sadyain sa aming shop dun sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin nyo lang yung CSI Lingayen, diretsuhin nyo lang yon hanggang makita nyo yung tulay ng bahay. Ito na yung tulay ng bahay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito. Pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters na sa bandang kanan kami.
At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. I-check muna natin kung may kuryente o wala yung motor ni boss para sigurado na makita nyo yung problema. So ang gagawin natin para ma-check natin kung may kuryente o wala, isusi natin. Okay, naka-neutral na. Tropa, tanggalin mo yung kuha ko. Bago rin pala yung ano nyo boss, ano? Bago rin yung spark plug. Okay, lahat na nagpalit. Itutok lang natin sa body ground yung kanyang tension wire, tapos tadyakan natin kung may lalabas na kuryente. Sige tropa, tadyak. Okay, so wala talagang kuryente yung motor ni boss. So ang gagawin natin dito mga katropa para ma-solve natin yung problema, aalisin natin yung cover ng crankcase. Cover lang, wag muna yung magneto. Pangalawa yung kanyang upuan, at pangatlo yung kanyang tangke. Tatanggalin natin yung tatlong yan para ma-check natin yung kanyang wiring. Tapos yung side cover pala niya, alisin nyo rin. So kung ito yung wire ng ating stator, kung tutuntunin nyo yan, ito yung kanyang socket. Sa socket ng stator, meron kayo makikitang black na mayroong lining na red. Ang gagawin natin dyan, aalisin natin yan. Tapos dudugtungan natin ng wire ito na galing doon sa mismong stator. Ito, yung wire ng ating primary, yung black na mayroong lining na red. So ito na mga katropa, yung ating primary wire, yung black na mayroong lining na red. Nagdugtong tayo. Tapos sa dulo ng wire, ganito yung gawin nyo. Balatan nyo ng maliit. Tapos itutok natin dito sa magneto. Ngayon habang nakatutok dyan, patadyakan natin yung motor. Dapat magkakaroon ng spark yung ating primary. Sige tropa, tadyak. Yan, kung mapapansin nyo mga katropa, nagkakaroon siya ng spark. Ang ibig sabihin yan, malakas pa yung ating primary coil at hindi pa siya palitin. Pero pag wala siyang spark na lumalabas ng ganon, automatic magpapalit tayo ng primary coil. Sira na, sunog na yung primary coil natin kaya hindi nag-i-spark. So, good yung ating primary coil mga katropa. Walang problema. Ang susunod ay check natin itong ating pulser. I-check natin yung kanyang resistant kung meron siyang resistant. Dapat yung kanyang resistant na reading ay 0.1 hanggang 0.3 lamang. Pag lumagpas ka ng 1 k ohms, may problema na rin yung kanyang resistant. Pero kapag walang reading, may problema na rin yung kanyang pulser. So i-check natin yung mga katropa gamit yung ating multi-tester. Ito yung gagamitin natin dyan. Itong multi-tester natin mga katropa, iset natin sa 2 k ohms. Yan, dyan natin ilagay sa 2 k ohms. Pagkatapos niyan, ito naman yung pin ng ating multitester, yung black pin. Dito sa socket ng ating stator, hanapin nyo lamang yung green wire. Yung green wire yan, yung ground ng ating stator. Diyan nyo ilalagay yung kulay black ng ating multitester. Itusok nyo lang dyan. Okay, so ito na mga katropa, yung black pin ng ating multitester na ilagay na natin sa green wire. Ang susunod natin, yung red pin naman ng ating multitester, ilalagay natin dito sa blue na mayroong lining na yellow. Dapat magkaroon siya ng reading. So kung mapapansin nyo mga katropa, 0.238 yung kanyang reading. Pasok na pasok sa standard na hinahanap natin. At ang ibig sabihin yan, walang problema yung pulser ng motor ni boss. Good yung kanyang primary at good din yung kanyang pulser. Walang problema sa kanyang pulser at walang problema sa kanyang primary. So wala dito yung problema, kaya ang gagawin natin, buuin na natin to. Tropa, kunin mo yung crankcase cover ni boss. Buuin mo na to. Okay, so naisauli na natin mga katropa yung part ng ating stator. Naisauli na natin yung crankcase. Ang susunod na i-check natin yung dito sa mga wiring ng kanyang CDI. So kung mapapansin nyo rito, nagpalit na sila ng CDI socket. So dito mga katropa, sa CDI ng TMX 155, yung tamang arrangement ng kanyang mga wiring. Pag nakaganito sa inyo yung yung CDI, ito yung tamang arrangement ng ating wiring. Ditong part na to, dito nakalagay yung ating primary coil, yung black na mayroong lining na red. At dito naman sa kabila, yung black white. Dito naman nakalagay yung ating kill switch galing ng ating susian para mamatay yung ating motor. Tapos dito naman sa apat na ito, dito sa side na ito, yung black yellow, ito naman yung wire ng ating ignition coil. Yung dito naman sa kabilang side, yung blue na mayroong lining na white, ito naman yung ating pulser na chinek kanina, yung resistant. At sa kabilang side naman, ito yung ground. So dito sa CDI ng ating TMX 155 mga katropa, dalawa yung ground na possible nating pwedeng lagyan. Unang-una, dito sa baba, dyan yung ground ng ating TMX 155. At pangalawa, dito sa taas, itong may bakante na ito. Ground din yan ng ating TMX 155. So minsan, dito sa CDI ng ating TMX 155, may pagkakataon na nagkakaroon ng problema yung connection ng ground banda dito sa socket na ito. At hindi napapasukan ng ground yung ating CDI. So kahit na magpalit ka ng buong stator, magpalit ka ng ignition coil, at kung ano-ano pa yung papalitan mo, hindi pa rin talaga lalabas yung kuryente hanggat hindi nasusuplayan ng ground itong ating CDI. So para ma-solve natin yung problema, ang unang gagawin natin, yung ground na galing dito, pwede nyong ilipat dito sa kabilang socket ng
ating CDI para masuplayan niya ng ground yung ating CDI. Pangalawang solusyon na gagawin natin, yung sakit na ito sa bandang baba, yung ating mismong ground, at yung bakanting sakit na ito sa bandang taas, parehas natin silang pasukan ng ground para sigurado tayo na mayroong ground supply yung ating CDI. Pero kapag ganitong klaseng problema mga katropa, ang madalas na ginagawa ko, yung ground dito sa baba, inililipat ko lang dito sa bandang taas. Kapag nailipat ko na yung ground sa bandang taas, lumalabas na yung kanyang kuryente at umaandar na yung motor. So ang gagawin natin, itong nilagay nila dito, ililipat lang natin dito para masuplayan ng ground yung ating CDI. So ito na mga katropa yung ginawa natin sa motor ni boss. Ang ginawa lang natin dito, yung galing dito na socket na wire, yung kulay green, dito na nilagay. Ang ginawa natin dito, inilipat lang natin dito sa taas. Tapos ito yung dating wire niya, inalis natin kasi maluwag na dito, kumakalog-kalog na siya. Ngayon subukan natin kung lalabas na yung kanyang kuryente. Isusin natin, tapos itutok natin sa ground yung kanyang ignition coil, yung kanyang tension wire, tapos tadyakan natin kung may lalabas na kuryente. Sige tropa. Iyon no. Ano boss? Lakas. Tropa, ilagay mo yung spark plug cap, tapos ilagay mo yung spark plug. Paanda rin natin ha. Test light pa ng test light kahapon. Test light ng test light. Okay, so ilalagay natin yung kanyang spark plug. Ilang weeks na hindi mandar boss? 3 weeks na po. Magti 3 weeks na. Okay, sige, paanda rin mo. Yun no. It's alive! After 3 weeks, nabuhay na yung motor ni boss. It's alive! Patayin natin. Muling nabuhay. Sige, tadyak. Iyon o. Okay, buhay na buhay mga katropa. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwawiring. Yun o, it's alive!